of heaven is like a treasure in the hidden field. Matthew 13 verse 44. Alright, welcome back to our channel, Surigao-san, for another minutes of treasure marker analysis, discussions, and decoding of your treasure marker. And before I go on, I'd like to say hello sa ating mga kaibigan dyan sa the Middle East, United Arab Emirates, Riyadh, Doha, Qatar, Saudi Arabia, Bahrain. Also dyan sa Kurdistan. Kumusta kayo dyan? How are you guys? Wish you in a good health and conditions. And bago pa naman tayo magpatuloy, ako'y mag-shoutout muna sa aking avid followers right here in the Philippines. Right, so ako'y mag-shoutout kay Kings of Kings, Masayon Marlon, Remy Ladisma, Pangus Silvester. Shoutout din kay Dardsky O'Malley, Franklin Asierto, Picio Himentiza, Efraim Berbanya, Richard Gomez. Shoutout din kay Kyle Katarman, Rico Mausisa, Tats Sabate, Fanny Cornelio. At sa ating mga bagong subscribers, shout out din sa inyo. Shout out to Ernie De La Cruz, Aiku Sihagan, Roland Saga, Ronvils Villarino. Also to Ian Priscilas, Taa Lai Lita Aron, Kinga Aron, John Michael Samurai. Shout out kay Cutie, Mark, Cyril Asprek, okay, Raul Trangia, Manuel Balugat, Jusel Calma, Mercado Romeo, and lastly to our friends in the Middle East, John ABC from Kurdistan. How are you guys? Junelo Herman Dinsbelt and Isagani Orugada. At sa hindi ko nabanggit na mga pangalan ay shout out at mabuhay kayong lahat. Tayo na ngayon sa ating treasure marker analysis. Alright mga katiyats, ito na naman tayo sa ating treasure marker analysis. Ito ay magandang marker na kung saan ito ay hindi general treasures, kaya aking nilagyan ng title na mababaw lamang. Or in other words, madaling hanapin ito at mababaw lang siya kasi isang item lang ang nandyan. Okay, isang digging spot ang hanapin natin at ang paghanap nito ay mayroong tatlong paraan. Okay, ang una dito guys, nakita nyo ba ang sign na nandyan? Ito yung parang number 1. Nakaganyan yan. Ayan. Ang kahulugan yan sa treasure code books ay 4 meters distance. Okay, at kung hindi 4 meters, kunin natin ang haba nito. Okay, at kung hindi 4 meters, ang pangalawang distansya ay kunin ang haba nito. Sa tingin ko ito ay nasa 8 or 9 inches. So, gawin na lang natin na 9 meters. Pangalawang distance at ang unang distance ay 4 meters. Okay, so saan ba tayo pupunta sa unang digging spot? Ang sundan natin mga katiits ay ang itong maliit na angle sa ibabaw. Ayan. Ang direksyon niyan ay yan ang ating sundin papunta rito. At kung saan yung 4 meters, sabihin natin dito ang 4 meters. Okay, test dig tayo dyan ng 2 meters deep. At kung wala, yung pangalawang distansya natin na 8 or 9 sa unahan. So this is, pilian nyo lang 8 or 9 na distansya. Lakihan lang ang butas para magkasama na yung 8 and 9. Okay, at pangalawa na paghanap nito guys ay itong sa kabila nito. Tingnan natin doon sa, hindi lang natakpan kasi niya doon sa unahan.
ay meron yan bato dyan. Tingnan nga natin. Yan, ito ang sinabi ko. Okay, pwedeng yan na bato ang tinuturo nito kasi kung tingnan natin, nagaganyan talaga siya. Okay, at ang distansya ay ganun pa rin. Mag-start tayo sa 4 meters distance. So, punta tayo dyan ng 4 meters. Sabihin natin nandito ang 4 meters. Hukay tayo dito. Ngayon, yung 8 or 9 meters, kung wala dito sa 4 meters, pupunta na naman tayo dyan, patungo sa itong bato na ito. Align tayo dyan. Hindi ko lang kasi ma-align kasi matakpan siya. So, ulitin natin. So, sabihin natin unang hukay ay nandito. This is 4 meters. At kung wala dyan, shortcut na tayo para madali. Punta tayo sa 8 or 9 meters. At sa tansya ko, yan ay malapit na sa bato na ito. So tamang-tama kung i-drawing natin guys, kung ganito yan, at yung isang bato na tinuturo niya ay ito. Ito yung ground. Okay, at ang unang side view yan, ang unang hukay natin ay ito. 4 meters. At nang wala dyan ay lumipat tayo sa pangalawang distansya. Ito yung 4 doon sa 8. At sa tantya ko ang 8 meters ay nasa kalagitnaan ng dalawang bato na ito. Okay, so sa gitna nilang dalawa. Okay, gitna yan. So tamang-tama. Nasa gitna. Kasi mas madaling hanapin kung nasa gitna. Kung ikaw ang magbaon, sabihin mo sa sarili mo na ang marker natin ay yung dalawang bato. Yung parang tao na nakatalikod, nakaharap sa isang bato. At sa gitna nila natin ibaon. Okay, ganyan yan ang mga mentality pag kung magaling gumawa ng mga puzzle. Okay, at kung itong hole nyo na number 2, 8 meters, kung yan ay 3 or 5 meters galing sa bato na ito, importante ang bato na yan. Kasi yan ang tanging bato diyan na lugar yata. Okay, so kung ang distansya nito na hukay nyo ay 3 or 5 meters, kung pumasok siya sa 3 meters or 5 meters, tamang-tama na ito talaga ang digging spot diyan na eksakto. Kasi yan ang sinasabi dito sa ito na line, parang number 1. Sabi niya punta doon 4 meters or 8 meters. Okay, ngayon ito yung ating pangalawang strategy or atake diyan na lugar. Ngayon, mayroong pangatlo ito guys. Okay, tingnan natin ang pangatlo. So ito yung ating number 1. Ang pangatlo nito guys ay mismo sa harap nito. Itong sign na yan ay dito tayo magpunta sa kanyang harapan mismo sa distance na 4 meters ang unang hukay. Kaya kung wala dyan, shortcut kagad tayo. Punta tayo sa pangalawang distansya which is 8 or 9 meters. Estimate ko lang. Pero ang gawin nyo ay sukatin nyo to sa inyong dalang ruler. Kung ilang inches yan. Okay guys. Kung ilang inches ang haba ng number 1 na yan. Ganyan ang ratio, ang value into meters. So kung yan ay 9 inches, 9 meters yan na distance. Ang pangalawang distance. Ngunit ang standard distance niyan ay 4 meters. So okay, meron na tayong tatlong direksyon sa paghanap ng item. Pero para sa akin guys, ang unahin nyo ay itong ating number 1 na paraan kasi
dalawa ang pointer na nagturo na diyan ang item. Isa diyan ay itong kanyang parang ulo. Kung lagyan natin yan ng mata ay yan ang angle ng tingin niya. So eksakto siya sa malapit sa 8 to 9. Or baka sa actual ay eksakto yan tatama sa 4 meters, which is dito. At yung pangalawa natin na malaking porsyento na matagpuan yan ay ito. Kasi nag-align ang 1 doon nakaturo sa bato. At ano nga ba ang ginagawa ng bato na ito, di ba? Siya ay isang marker din dyan. Ngayon, mayroong susi kung saan hanapin ang item. Kung ito ay kasama sa ginawa nila ng mga marker, kunin lang guys, ito kasi ay pyramid. Kunin nyo lang ang pinakamahaba na side. Okay, at kung pinakamahaba na side, sa tingin ko ay ito. Okay, tingnan kung saan to naka-point na bato. Kung doon sa malaki na bato, kung dito yan naka-point, well, sa harapan ito. Sa harapan niya, 3 or 4 meters, ganyan. At kung naka-point naman ito doon sa isang bato, yung bato dito, kung ito naman tinuturo niya, okay, kulayan natin ng blue. Kung ito naman na bato ang tinuturo nitong triangle rock, I make that pyramid rock, yung mahaba na side ang nagtuturo. Kung yun ang tinuturo, itong bato na ito, meaning to say, nandyan sa bato na yan, malapit ang treasure. Kaya galing sa bato na yan, ito na bato ay 3 to 5 meters na naman. 3 or 5 meters ang posibleng distansya ng ibinaon. Hindi kasi yan ibabaon na eksakto talaga sa bato. Merong mga distansya yan at 3 to 5 ang pinaka magandang mga distansya. Okay, so magandang marker ito guys. Ito ay talagang in-sculptura yan. Kita ba kayo? Kung nature yan, dapat balanse ang pagka ganyan yan. Dapat balanse ang pagka bitak-bitak ng bato. Ang pagka-carve dahil sa ulan yan ay kabitak-bitak ang bato hanggang maitsura siya na ganyan. Pero bakit bakit nagaganyan siya? Dapat pagpatakan niya ng ulan ay matatanggal tong parte dito. Yan ay million years guys, hindi patak na overnight lang na papatak ngayon babagyo, bukas ay mawawala na itong parte dito. Yan ay takes million years na kung saan hindi natin mapansin na lumiliit ang bato. Okay, so nakapagtataka, bakit siya ganyan? Para siyang tao na nakaupo. At meron siyang tinitingnan papunta dito. So kaya yan ay treasure marker. Okay, at kung yan naman ay naging salakot, kung ganito ang itsura niya guys na bato, ayan, or ganito na bato, ang salakot ay treasure inside the rock. Basagin nyo ang bato at nandyan sa loob ang item. Okay, pwede rin yan ang last resort nyo guys, kasi maganda ang hugis ng bato. Pwedeng nasa loob niya ang item. Ang item ay maliliit lamang, small stash of gold ang nandyan, kasi isa lang kanyang sign, wala siyang mga itong kasama. At ang bato dyan ay halos dalawa lang yata dyan ang bato na lugar. So I'm pretty sure na isang item lang ang ibinaon dyan. Pero maganda ang treasure marker na to. Okay, Surigao-san, magpaalam na ngayon guys. At ako'y mag-iwan ng mga kasabihan na hindi tayo binigyan ng Diyos ng panaginip kung hindi natin kaya abutin ang mga bituin sa langit. Domo arigato gozaimasu and kyutsukite kudasai. May the blessings of the Lord be with you and the fortune. Ciao for now.